ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat po tayo ay deserve ng kapatawaran. Pero di lahat ay deserve ng second chance. Kaya nga pag binigay ang mga ito sa atin ng taong mahalaga sa atin ay huwag na nating sasayangin. Ikaw kabarangay, may tao ka bang pinatawad at binigyan ng ikalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, magulang ang dapat mag-alaga at magprotekta sa kanilang mga anak. Lalo na kung ito ay inaapi ng ibang tao. Pero minsan ay magulang din ang dahilan kung bakit nasasaktan ng isang anak. Sa paraan mang yon ng sugat sa balat na kalaunan ay maghihilom din o sugat sa puso na kahit kailan ay hindi na gagaling pa. Yun po kasi ang eksaktong karanasan ko sa aking tatay. Pero hindi naman ako yung klase ng anak na nagtatanim ng galit sa magulang dahil masama pa rin yon. Kaya nga nililibang ko na lamang ang aking sarili para makalimutan ko ang sakit at ninanakit ko sa aking tatay. Lalo na nung araw na nawala si Nanay Papa Dudut. Pero bago ko umpisahan ang kwento ko ay gusto ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Ako po si Roxanne, 31 years old at nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel dito sa Manila. Meron na po akong asawa at isang anak at sa kasalukuyan ay kasama ko rin sa tinitirhan namin ang Daddy Gino ko. Malaki ang galit at tampo ko sa kanya na nagsimula noong araw, pero ngayon ay napatawad ko na siya. Gusto ko na lang bumawi sa kanya at iparamdam na narito lang ako bilang anak niya. Sa katunayan ay naging libangan na rin namin ang makinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. At lagi kaming nagpapalitan ng kuro-kuro kada may napapakinggan kami na tumatiming at tumutusok sa puso namin. Lalo na kapag storya yon tungkol sa pamilya. Tapos ay doon siya nagka-ideya na what if subukan ko raw sumulat sa inyong istasyon. Matagal-tagal ko rin pong pinag-isipan kung ipapadala ko ba sa inyo ang aming kwento, pero sa huli ay gusto namin na may matutuhan ang mga kabarangay natin mula sa mga karanasan namin, Papa Dudut. Magsisimula ang lahat noong 18 years old ako. Tubong Occidental Mindoro ako at doon ako pinanganak at lumaki. 5 buwan pa lamang ang nakakalipas nang mamatay ang mami ko dahil sa breast cancer. Bago yun ay 2 taon din siyang nakipaglaban sa naturang sakit. Solong anak nila ako ni Daddy. Hindi naman kami mayaman, may kaya lang, kaya kahit papaano ay may maayos kaming bahay na natitirhan at nakakapag-aral ako. Meron din kaming malit na grocery store na pinapatakbo ng mga magulang ko. Pero nung nawala ang mami ko ay si Daddy na lamang ang mag-isang nag-manage noon. Kaya lang ay unti-unti yung nalulugi na, Papa Dudut. Tinuro sumagot ng pabalang sa akin, Roxanne. Hindi ko naman po kayo sinasagot ng pabalang. Sinabi ko lang yung feelings ko. At hindi po ako masaya na meron na kayong bago kamamatay pa lang ni Mami. Ayusin mo yung tono mo, nako. Hindi ako makapagtimpi. Saka ano ka mamatay? 5 buwan na siyang wala. Matagal na yun. Panahon na para maghanap ako ng iba. Ha? Ano po? Hindi ko na uulitin yung sinabi ko. Pambihira. Matagal na pala sa inyong 5 buwan. Dad, kahit sabihin natin na 2 taon nang patay si Mami, hindi pa rin dahilan yon para palitan mo siya kagad. Hindi ko pinagpalit ang mami mo, pero ano magagawa ko?
Wala na siya. Patay na siya. Hindi na natin siya kasama. Sa hindi na siya mabubuhay kahit ano pang gawin natin kaya ano ba problema mo sa pagkakaroon ko ng bago? Hindi lang ako makapaniwala na magkakaroon na kagad kayo ng bago. Kala ko kasi nagluluksa pa tayo eh. Pero mukhang naka-move on na kayo. Nagluluksa pa rin naman ako pero naisip ko kailangan pa rin natin magpatuloy. Alam namang habang buhay tayo magluksa sa pagkawala ng mami mo, hindi ba? Hindi naman kailangang habang buhay pero masyado pa pong maaga para palitan niyo siya. Anong maaga dun? Dapat ba may schedule pag-aasawa ko? Ewan ko sa inyo. Ugali mo ha. Saka para sa kaalaman mo, nagluluksa pa rin naman ako. Nagluluksa pero meron na kagad kayong iba? Sana man lang pinalipas niyo muna ng mag-isang taon si mami bago kayo naghanap ng kapalit niya. Hindi ko pinalitan ng mami mo. Siya pa rin ang unang asawa ko. Siya pa rin ang nanay mo. Yung babaeng minahal ko at pinakasalan. Pero wala na siya. Siguro naman hindi na siya magtatampo. Sakaling naghanap na ako ng iba, hindi ba? Hindi na nga siguro kasi patay na siya. Pero ako ba hindi niyo man lang naisip? Sana iniisip niyo man lang yung mararamdaman ko. Iniisip kong nararamdaman mo. Kaya ako naghanap ng bagong mami na mag-aalaga sa'yo, anak. Alam ko kasi na hindi kita maasikaso. Dahil busy din ako sa tindahan natin kaya… Pero sana tinanong niyo pa rin ako. Sana hiningi niyo pa rin yung opinion ko. Kala ko pa naman mahal niyo ako. Mahal nga kita. Mahal niyo lang yung sarili niyo. Roxanne, sumusobra ka na ha? Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo sa akin. Baka nakakalimutan mo, tatay mo pa rin ako. Hindi ko naman po yun nakakalimutan eh. Alam ko naman po na tatay ko pa rin kayo. Kaya nga makinig ka sa akin. Sigurado ako magugustuhan mo yung bagong mami mo kasi mabait siya. Mapapalapit ka sa kanya kagad. Ibig sabihin may plano na po kayong patirahin siya kasama natin dito sa bahay? Oo, meron na. Dad naman! Ang bilis naman nun! Pasensya ka na kung masyadong mabilis ang lahat. Ako naman yung nag-offer sa kanya kasi nga magulo raw doon sa kanila. Lagi siyang stress at umiiyak pag nagkikita kami. Kaya gusto ko sana na palipatin siya dito sa atin. Alam po ba niya na may anak kayo? Oo naman. Nakita na nga rin niya yung picture mo kasama yung mami mo nung nabubuhay pa. Sabi niya, ang ganda mo nga raw. Kamukhang kamukha mo raw yung mami mo. Sa totoo lang, excited siya makita at makilala ka. Marami kasi ako nakwento sa kanya na magaganda katangian mo. Kaya umaasa ako na magpapakabait ka pag pinakilala ko na siya sa'yo, anak ha? Huwag mo ko ipapahiya. Opo, Dad. Basta lagi mo lang tandaan na ginagawa ko to kasi mahal na mahal kita. Nakikita ko kasi na lagi ka malungkot at umiyak simula nung nawala ang mami mo. Kaya naisip ko baka kailangan mo ng bagong mami. Yung mag-aasikaso sa'yo at mag-aalaga para hindi mo maramdaman na nawalan ka ng nanay. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Hindi ko kailangan ng bagong mami na mag-aalaga sa akin. Alam ko, pero hayaan mo akong gampanan ko pagiging tatay ko sa'yo. At yun nga yung hanapan ka ng bagong mami. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawang ipagpalit ni Daddy si Mami ng ganong kabilis. 5 buwan pa lamang napatay ang nanay ko pero meron nang ipinakilalang ibang babae ang tatay ko. Masama ang loob ko kasi pakiramdam ko ay kinalimutan na niya ang mami ko at dinungisan lamang niya ang mga alaala nito. Akala ko pa naman ay mahal na mahal niya ang nanay ko kasi yon ang nakikita kong turingan nila noong buhay pa si Mami. Pero mukhang nagkamali ako, Papa Dudut. Pero pinaliwanag pa rin ni Daddy na ginawa lang daw niya yon para sa kapakanan ko. Bagay na hindi ko nagawang kontrahin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hanggang sa dumating yung araw na tuluyan ng binahay ng tatay ko si Normalin, ang babaeng ipinalit niya kay Mami. At pinilit nila akong tratuhin siyang parang nanay ko. At kahit ayoko ay wala na akong nagawa dahil hindi naman ako pinalaking bastos ng mga magulang ko. Kinausap din ako ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa side ni Daddy na hindi naman daw masama ang ginawa ng tatay ko. Patay na raw ang mami ko nang dumating sa buhay namin si Normalin. At baka hindi raw kaya ni Daddy na mag-isa kaya naghanap kaagad siya ng makakasama sa buhay. Sa isip ko ang unfair kasi nandito naman ako na anak niya. Pero baka ganon talaga. May mga pangangailangan siya na hindi ko mabibigay. Sa totoo lang ay mabait at responsable naman ang daddy ko kaya hindi nagtagal ay umamo ulit ako sa kanya. Sinubukan kong tanggapin si Normalin sa pamilya namin kaya lang ay nagkaroon ng problema, Papa Dudut.
Dapat dito sinusunog, tinatapon o tinatago sa baul eh. Ano pong ginagawa niyo sa mga picture ng mami ko? Ha? Nililinis ko lang. Maalikabok na kasi, kaya pinupunasan ko lang. Medyo allergic kasi ako sa maalikabok. Hindi po yun ang narinig ko. Sabi niyo pangit at dapat nang sunugin o itapon na lang yung mga picture ni mami. Narinig mo naman pala eh. Nagtatanong ka pa? Inaano po ba kayo ng mami ko? Wala na nga siya, di ba? Pansin ko parang gigil na gigil kayo sa mga gamit at alaala niya. Ay, napansin mo rin pala. Pero mali ka kasi di lang ako gigil na gigil. Galit na galit pa ako. Wala na nga siya pero masyado pa rin siyang atribida sa pamamahay na to. Bakit kasi di na lang iligpit mga picture niya? Pakiramdam ko tuloy nakatingin siya sa akin tuwing nandito ako sa sala. Hindi niyo po gagalawin ang mga picture ng mami ko. At bakit? Pamamahay ko na rin to para sa kaalaman mo kaya may karapatan na ako. Ano? Kailan ba kayo nagkaroon ng karapatan dito? Tinatanong mo pa talaga? Bobo ka ba o ano? Naturingan kang nag-aaral pero di mo naman ginagamit utak mo. Siyempre, nagkaroon na ako ng karapatan sa bahay na to simula nang umapak ako dito. Kahit kailan hindi niyo mapapalitan ng mami ko. Hindi ko naman papalitan yung mami mo, no? Nakakahagard kaya ginagawa niya, saka nakakalosyang magkaroon ng anak na katulad mo. Nakakapagod kang asikasuhin sa totoo lang. Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa ring alam sa mundo. Masyado ka kasing in-spoil ng mga magulang mo kaya wala ka pa ring alam. Sabi na nga ba hindi niyo talaga ako gusto. Nagkukunwari lang kayo na mabait sa akin. Sinubukan ko naman magustuhan ka pero di ko talaga nagawa. At least, magaling ako mag-pretend para hindi ako malagot sa daddy mo. Pero ikaw talaga yung panira sa amin eh. Anong ibig niyong sabihin? Pag magkasama kami, lagi kanyang bukang bibig. Naaalibadbaran ako. Lagi niyang sinasabi na mahal ka niya, na proud siya sa'yo at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko, di na tuloy ako mahalaga sa kanya kasi puro na lang ikaw ang laman ng isip niya. Malamang, daddy ko siya eh. At saka, bakit niyo naman naisip yung bagay na yan? Kayo nga yung karelasyon niya. Hindi naman ako, di ba? Anong sinabi mo? Napakabastos mo ah! Hindi ako bastos. Kayo yung bastos kasi nagagalit kayo sa akin ng walang dahilan. Tapos binabastos niyo pa yung alaala ng mami ko. Gagawin ko ang gusto ko kasi bahay ko na rin to. At wala kang magagawa doon kundi sumunod lang sa akin. Kasi kung hindi, isusumbong kita sa daddy mo. Sasabihin kong matigas ang ulo mo at binabastos mo ko. Hindi totoo yan! Kaya nga manahimik ka na lang. Huwag ka nang magmatigas at sundin mo na lang ang gusto kong mangyari. Ako pa rin naman ang nanay-nanayan mo rito eh. Kaya huwag ka nang magmatigas. May naisip ako. Ang una mong gawin, iligpit mo yung mga picture ng mami mo. Ilagay mo sa baul, dun sa pinakailalim, tapos takpan mo para di ko makita. At bakit ko naman gagawin yun? Dahil utos ko at yun ang gusto ko. Sasampalin talaga kita pag may nakita ko ni isang picture ng mami mo. Sumusobra na kayo? Akala niyo kung sino kayo kung makapag-reyna-reynahan dito sa bahay namin? Reyna naman talaga ako sa bahay na to. Baka nakakalimutan mo na may relasyon kami ng tatay mo. Pinatiran niya rin ako rito sa bahay nyo at ako na ang mami mo. Sino may sabi na mami ang turing ko sa inyo? Ay, hindi ba? Hindi! Matapos sa mga pinaggagawa nyo? Wala akong pake. Basta sundin mo ang inuutos ko kung ayaw mo magalit ako sa'yo at may kalagyan ka. Buisit na to? Dami pang satsat? Ay, kainis. Papadudot lumabas din ang tunay niyang kulay. Ayaw niya ako sa bahay namin kasi spoiled daw ako at lagi niyang naaalala sa akin ang mami ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon siyang mag-isip. Samantalang siya naman ang sampid sa pamamahay namin. Simula noon ay lagi na niya akong iniinsulto at sinasaktan. Pinagbantaan din niya akong huwag magsusumbong sa daddy ko dahil palalayasin niya ako. Natakot ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya naman naging tikom ang bibig ko. Hindi naman ako masyadong close sa mga kamag-anak ko na malapit sa amin dahil introvert ako. Kaya lang ay dumanas naman ang pananakit niya sa akin hanggang sa hindi ko na kinaya, Papa Dudut. Sinumbong ko na siya sa daddy ko pero sa huli siya pa rin ang kinampihan nito, Papa Dudut. Yung nawalang sama ng loob ko para sa tatay ko ay bumalik ng mga panahong yon.
Hindi ko kasi maintindihan kung paano niya nagawang kampihan si Normalin kesa sa akin na sarili niyang anak. Maraming pumasok sa isipan ko ng araw na yon. Katulad na lamang ng kagustuhan kong umalis sa amin para hindi na ako makasama pa nila. Pero wala pa akong lakas ng loob ng mga panahong yon. Papadudot masyado kasi akong sheltered ng mga magulang ko. Pinaramdam nila sa akin na walang ligtas sa mundo bukod sa loob ng pamamahay namin na kasama ko sila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, wala akong pinagsabihan sa mga kamag-anak ko sa father side tungkol sa pang-aabuso sa akin ni Normalin. Hindi ako ganong kalapit sa kanila at baka hindi rin naman sila maniwala. Ang alam nila ay masaya si Daddy na meron na siyang kinakasama at okay sa kanila yon dahil may nag-aalaga na sa kanya. Bukod doon ay magaling magkunwaring mabait ang madrasta ko. Kaya naman para makaiwas na lagi niyang pinagdidiskitahan ay sinusunod ko na lamang ang mga utos niya. Hindi ko na rin inulit pa ang pagsasabi sa tatay ko dahil hindi rin naman niya ako kakampihan. Tiniis ko na lamang ang lahat hanggang sa hindi ko na namalaya na 1 taon ko na palang kasama sa bahay namin ang madrasta ko, Papa Dudut. Tapos ay doon ko na siya nahuling iniiputan sa ulo ang tatay ko kapag nakatalikod ito. Galit na galit ako sa kanya kasi nakuha niya pang manlalaki samantalang nandyan naman ang daddy ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa kanya ng tatay ko ay nakuha niya pa talagang humanap ng iba. Alam ni Normalin na alam kong may iba siyang kinakalantaring lalaki dahil minsan ko silang nahuli sa bahay namin na naglalampungan habang nasa tindahan ng daddy ko. Pero pinagbantaan niya akong huwag na huwag magsusumbong sa tatay ko kung ayaw kung ako ang lumabas na masama sa aming dalawa. 3 araw akong nagpigil ng dila pero kinain ako ng matinding konsensya. Kaya hindi talaga kinaya ng kalooban ko, Papa Dudut. Dad, may sakit po ba kayo? Pansin ko parang wala kayong ganang kumain eh. Yung almusal at tanghalian nyo halos hindi nyo nagalaw. Wala akong sakit, nak. Malungkot lang ako. Bakit po? Pwede ko bang malaman, Dad? Baka hindi mo rin maintindihan. Hindi na ako bata. 19 years old na ako. May intindihan ko kayo kaya sabihin nyo na yung dahilan kung bakit kayo malungkot. Malay nyo, makatulong ako na pagaanin yung nararamdaman nyo. Si mao mo kasi, pansin ko parang unti-unti nang lumalayo yung loob niya sa akin. Hindi na siya kasing lambing nung dati. Kaya nalulungkot ako. Po? Baka naman po may pinag-awayan kayo. Hindi ako gagawa ng bagay na magiging mitya para pag-awayan namin. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Sinubukan niyo na po ba siyang kausapin? Maraming beses na pero malamig pa rin pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Natatakot ako na baka makipaghiwalay siya sa akin kasi nagsasawa na siya. Mas mabuti pa nga po na maghiwalay na kayo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oh, nandito lang pala kayo mag-ama. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Kinakausap ko lang si Roxanne tungkol sa problema ko sa'yo. Sa akin? Ano naman problema mo sa akin, Gino? Yung tungkol sa pagiging malamig mo sa akin ang tinutukoy ko. Kaya siya ganyan sa'yo kasi may iba na siyang lalaki. Ano ka mo? Totoo ba yun, Normalin? Siyempre hindi! Kapal naman ang mukha mong pagbintangan ako, Roxanne! Ikaw ang makapal! Nahuli ko pa nga kayo ng lalaki mo na naghahalikan dito sa bahay namin nung wala si Daddy eh. Tapos tinakot mo pa ako na wag akong magsusumbong. Bawiin mo yung sinabi mo! Gumagawa ka lang ng kwento! Pinagsasabi mo? Hindi ako gumagawa ng kwento ha? Totoo ba yun, Normalin? Sumagot ka! Honey, huwag ka maniwala dyan sa anak mo. Hindi yun totoo. Gawa-gawa lang niya yun kasi ayaw niya sa akin dito. At
Bakit ka naman naayawan ng anak ko? Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin daw mapapalitan ang posisyon ng mami niya. Sinabi mo yun sa mama mo? Hindi po, Dad. Wala po akong sinasabing ganyan sa kanya. Pero yun naman ang pinararamdam mo sa akin. Ibig sabihin mulat sa puli ko pala talaga may problema sa mama mo? At ngayon gusto mo siya siraan sa akin? Hindi po totoo yan. Hindi ko siya sinisiraan sa inyo. Siya talaga yung nagsisinungaling sa aming dalawa, Dad. Dad, maniwala kayo sa akin. Paano pa kita paniniwalaan na nung nakaraan lang bukang bibig mo lagi ang mami mo? Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na patay na siya at hindi na siya babalik sa atin? Alam ko naman po yun. Pero hindi ibig sabihin na kalilimutan na natin siya. Gusto nyo kasi gayahin ko kayo na makamove on eh. Pero para sa akin, hindi ganun kadali gawin yun. Kaya nga dapat, ipadala na natin sa Manila si Roxanne, Han. Baka sakali na doon makapag-move on na siya ng mabilis kasi malayo na sa mga alaala ng mami niya. Alam mo, tama ka. Baka panahon na talaga. Anong ibig niyong sabihin? Tinawagan ako ng tiyahin mo, yung pangalawang kapatid ng mami mo. Kinumusta tayo rito tapos tinanong ka. Sabi ko, magkokolehiyo ka na. Sinabi niya sa akin kung gusto mo raw doon mag-aral sa Maynila. Maganda raw yung kung sakali para may kasama siya sa bahay. Lahat kasi ng pinsa mo nakapag-asawa na. Hindi ko sinabi sa iyo kagad yun kasi ayoko mapalayo ka sa akin. Pero sa nakikita ko, oras na para matuto kang tumayo sa sarili mo mga paa. Pero ayoko pa rin po. Wala naman ako alam sa Maynila eh. Buong buhay ko, dito ako lumaki sa Mindoro. Kaya nga doon matututo ka. Saka tama ang mama normalin mo. Kung malayo ka rito sa atin, mas madali mo makakalimutan ang mami mo. Tandaan mo, patay na ang mami mo. Kailangan mo na lang tanggapin yun para makausad ka. Hindi yung habang buhay ka na lang magpapatali sa nakaraan. Kahit na alam kong posibleng kampihan na naman ni Daddy si Normalin ay sinubukan ko pa rin sabihin sa kanya ang nalalaman ko, Papa Dudut. Pero ako pa rin ang lumabas na masama kahit na concern lang naman ako sa kapakanan niya bilang tatay ko. Naiyak na lamang din ako noong sabihin niya sa akin gusto niya akong ipadala sa Maynila para mag-aral habang nakatira sa tiyahin ko sa mother side. Siyempre, ayoko kasi dahil wala akong alam sa Maynila at ayokong mapalayo sa kanya. Pero kitang-kita ko ang depresyon sa mga mata ng tatay ko nang paalisin na ako sa bahay namin, Papa Dudut. Kaya pumayag na lamang ako dahil biglang bumalik ang kagustuhan kong umalis sa amin. Tumuloy ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo habang nakatira sa tiyahin ko. Mabait naman ang tiyahin ko at trinato niya ako bilang isang anak. Malalaki na kasi ang mga anak niya at may sarili ng pamilya. Bago sa akin ang pakiramdam na yon. Dahil hindi ko naman ka-close ang mga relatives ko sa side ng nanay ko. Nasa Maynila kasi sila lahat at puro kamag-anak lang ni Daddy ang kilala ko na majority ay nasa Occidental Mindoro. Masasabi ko na kahit malayo ako sa tatay ko ay naging masaya naman ako sa piling ng iba ko pang mga kamag-anak. Kaya lang pagkaraan ng isang taon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Daddy na nagmamakaawa siyang uwian ko siya sa probinsya namin dahil iniwan na raw siya ni Normalin at mag-isa na lamang siya. At dahil naawa ako sa tatay ko ay nagpaalam ako sa tiyahin ko na babalik na sa amin. Nung una ay ayaw pa niya pero hinayaan na lamang niya ako. Nangako ako na hindi ko siya kakalimutan at kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at may trabaho na ako ay dadalawin ko siya sa Maynila. Papa Dudut, umuwi ako sa Mindoro at doon ko na lang pinagpatuloy ang kolehiyo. Pero 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. May bago na namang babae na pinakilala si Daddy at hindi nagtagal ay binahay na rin niya ito, Papa Dudut. Wow, ganda naman itong damit mo. Ay, yan ba? Regalo sa akin yan ng mami ko nung debut ko. Ah, talaga? Pwede ko bang isukat? Sukat lang hindi ko naman nakakinin. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Ayoko kasi. Damot mo naman. Isusukat ko lang naman. Huwag ka mag-alala. Di ko naman hihingin. Hindi ko naman naisip na hihingin mo.
Di raw, pero ba't ayaw mo ipasukat? Sorry pero ayoko lang talaga ng may gumagalaw sa mga damit ko. Ganun? Parang ang arte mo naman. Hindi ka-artehan yon. Mahalaga sa akin ang damit na yan kasi bigay yan ng mami ko. Okay, fine. Pasensya na talaga ha. Okay, fine nga, di ba? Saka hindi ko lang kasi mapigilan, ang gaganda kasi. Alam mo, bihira lang naman ako makapagsuot ng magandang damit, lalo na pagmamahalin. Wala kasi akong pambili. Karamihan sa mga damit ko galing sa ukay-ukay o di kaya pinaglumaan ng ate ko. Kainis tuloy. Maganda naman yung damit na galing ukay-ukay, matitibay tsaka karamihan branded pa. Pero mabaho, marumi, saka malay ko kung saan ba talaga galing yun. Mamaya may kasama pa yung masamang espiritu, yari tayo dyan. Kaya nga nakakainis kasi hindi man lang ako makabili ng magagandang damit na tulad ng mga nakikita ko sa mall o itong sayo. Hirap talagang maging mahirap. Ang mahalaga na lang siguro merong nasusuot, di ba? Oo, pero gusto ko bago, maganda, tsaka mamahalin. Teka, ano pa bang meron dito sa pagmamay-ari mo? Ha? Teka lang. Wow, ang ganda naman itong earrings na to. Pati yung relo saka bracelet. Taray ah. Salamat. Ganda talaga. Pwede ko isukat? Sige na, huwag ka na magalit. Di ko naman nanakawin eh. Sige, pero… Huwag kang mag-alala, maingat naman akong tao. Hindi lang halata, pero maingat talaga ako. Uy, teka, susukat ko na kasi pangarap ko rin makapagsuot ng ganito eh. O yan, bagay sa akin yung hikaw, di ba? Bagay naman. Tingnan ko nga sa salamin. Wow, bagay nga sa akin. Bili ba to ng daddy mo sa'yo? Oo, regalo niya nung gumraduate ako ng elementary. Matagal na pala pero maganda pa rin. Iba talaga pag tunay, no? Hindi lang pipitsugin at nabibili sa bangketa. Hindi ko kasi masyadong ginagamit eh. Uy, hala, sayang naman. Hindi kasi ako pala suot ng ganyan. Siguro 1 o 2 beses ko lang yan nagamit. Pwede akin na lang? Ha? Kasi hindi mo naman ginagamit, kaya akin na lang. Ayoko nga. Damot mo naman. Ayaw mo mapakinabangan ng iba kaya tinatago mo na lang kahit di mo ginagamit. Ano bang pakialam mo? Sa akin naman yan. Pwede ba? Hubarin mo na nga yung hikaw at ibalik mo na sa akin yan. Oh, ito na. Ka na sumigaw dyan. Kala mo di kita naririnig, inapakalapit ko lang naman sa'yo. Ayan na. Masyado ka naman. Di naman ganun kaganda yung hikaw sa bracelet mo, no? Marami pang mas maganda at mas mamahalin sa mall. Kanina lang sinabi mo na magaganda ang mga yan tapos ngayon hindi na. O bakit? Di na ba pwedeng magbago ng comment? Saka na-realize ko na hindi talaga maganda kasi pangit yung ugali ng may-ari. Sinabi mo? Sabi ko, pangit ugali mo. Di na ako magtataka kung bakit ka pinadala ng daddy mo sa Maynila nung wala pa ako sa buhay niya. Kung ako rin yung tatay mo, naku baka pinatapon pa kita sa ibang planeta. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala kang alam sa totoong nangyari. Yun lang naman ang kunento sa akin ng daddy mo. Baka sa susunod ko pa malaman yung ibang detalye. Pwede ba umalis ka na lang dito sa kwarto ko? Magre-review pa kasi ako eh. Istorbo ka masyado. Bumagsak ka sana sa exam mo. O, alam mo kung sinong matalino. Pweh! Mas bata kay Daddy si Marina na noon ay nasa 29 years old lamang. Pero meron na itong 2 anak sa dati nitong kinakasama. Nung una akala ko po ay mabait siya tapos ay hindi pa nagkakalayo ang edad namin kaya naisip ko na pwede ko siyang maging kaibigan. Kaso habang tumatagal ay unti-unti kong nakikita ang tunay na kulay niya. Madalas kasi siyang humirit ng pera at kung ano-anong gamit kay Daddy. Todo bigay naman sa kanya ang tatay ko kahit na nga palugin na noon ang negosyo namin dahil hindi naman na ma-manage ng maayos ng tatay ko. Halos inubos din kasi ni Normalin ang pera niya bago siya iniwan. Pinagnakawan din siya nito pero hindi na hinabol ng tatay ko. Mabuti na lamang at may natira pa rin kaunti para maisalba yung tindahan namin, Papa Dudut. Bukod sa pagiging maluho ay madalas din akong kainggitan ni Marina sa kadahilan ng hindi ko naman alam. Parang ang init ng dugo niya sa akin. Samantalang katulad ni Normalin ay sampid lang siya sa pamilya namin. Malapit ko na tuloy questionin ang desisyon ni Daddy sa pagpili ng mga babaeng gusto niyang ipalit sa mami ko. Wala kasi sa kalingkingan ng nanay ko at parehong mukhang ginagamit lang siya. Sa kabila ng lahat ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko at pilit kong binabaliwala ang mga nararamdaman kong pagtatampo
sa sarili kong ama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, Papa's girl ako. Mas close ako sa daddy ko kaysa sa mami ko. Para sa akin ay si daddy na yung pinaka-perpektong ama at wala na akong mahihiling pa. Mabait siya sa amin ni mami at prinsesa ang trato niya sa akin. Pero noong nagkaroon na siya ng ibang kinakasama pagkamatay ng mami ko ay nagbago na rin ang turing niya sa akin. Sa tingin ko ay siya pa rin naman yung mapagmahal kong tatay pero may nagbago na nga lang. Marahil ay impluwensya na rin po yun ng mga babaeng nakakasama niya. Kumbaga ay tinuruan nila si daddy na maging malayo sa akin. Bagay na kinakasama ng loob ko dahil wala naman akong ginagawang masama, Papa Dudut. Katulad ng sinabi ko ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako ng college sa edad na 23 years old. Noong time na yon ay wala na ang negosyo namin na maliit na grocery store. Tuluyan na yung nalugi. Walang ibang pinagkakakitaan ng daddy ko at ako na yung naatasang magtrabaho upang bumuhay sa pamilya namin. Noong time na yon ay nakapasok naman po ako sa isang restaurant sa lugar namin at nagtrabaho ako bilang cook. Pero hindi naman kataasan ng sweldo kaya gipit na gipit pa rin ang pamilya namin. Plus, meron pa akong inggitera at mahaderang madrasta sa katauhan nga ni Marina, Papa Dudut. Hoy, Roxanne! Anong sinabi mo sa daddy mo na nakikipaglandian ako sa ex ko? At bakit, hindi ba? Nakita ko kayo nung isang araw na kumakain sa fast food kasama yung mga anak nyo. Nakipagkita lang ako sa mga anak ko, yun lang yon. Hindi lang yun na nakita ko. Nakita ko rin kung paano ka lumingkis na parang ahas sa kanya. Kaya alam ko at sigurado ako na nagkabalikan na kayo habang kayo pa ng daddy ko. Siya rin yung lagi mong katawagan sa cellphone, di ba? Tuwing madaling araw sa labas na tinatawag mo pang sweetheart. Ibang klase ka rin no? Kapal ng mukha mo? Gusto mo lang sirain kami ng daddy mo kasi ayaw mo sa akin. Ayaw ko talaga sa'yo kasi manggagamit ka lang. Tama ba yung narinig ko? Ayaw mo sa Mama Marina mo, Roxanne? Hindi ko po mama ang babaeng yan, Dad. Kaya ba ganyan mo siya pagsalitaan kasi hindi mo naman pala sa tinuring na mama? Napakabastos mong bata ka. At ako pa pala talagang bastos? Baka nakakalimutan nyo. Pinakikisamahan ko ang babaeng yan dito sa pamamahay natin kahit na may ugali yan na kinukonsinti nyo lang. Anong ugaling pinagsasabi mo dyan? Alam mo, ikaw masyado kang imbento. Darling, huwag ka maniwala sa anak mong yan. Ayaw lang talaga sa akin yan, kaya ganyan yan magsalita. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na gusto niya daw akong umalis dito sa bahay niyo kasi ayaw mo na raw sa akin. Sinabi niya yun sa'yo, darling? Oo, wala kong sinabing ganyan Ikaw ang imbento Dad, huwag mo sabihing naniniwala ka sa kanya, ako yung anak mo. Di ba sinabi ko sa inyo na niloloko lang kayo niyan? Hindi niya talaga kayo mahal kasi mukhang nakipagbalik na siya dun sa tatay ng mga anak niya at pineperahan na lang niya kayo. Hoy, hindi totoo yan Bakit ko naman babalikan yung hayop na yun nananakit yun? Alam ko kung ano yung nakita ko. Ginawa mo pa akong sinungaling sa harap ng daddy ko. Masyado kang malisyosa. Gino, pagsabihan mo nga yung anak mo. Pwede ba tumigil na nga kayo? Roxanne, ayoko nang pinagsasalita mo ng ganyan yung mama mo. Mas kinakampihan niyo pa yan kaysa sa akin, Dad. Nag-usap na kami. At nilinaw niya na sa akin na wala nga silang relasyon ng dati niyang kinakasama. Kaya wag mo na lang masyadong bigyan ng kulay yung nakita mo. Wag mo sirain yung pagsasama namin ng mama mo. Ako pa talaga yung sumisira sa pagsasama nyo. Concern lang naman ako sa inyo. Ganyan din yung nangyari sa inyo nun kay Normalin, di ba? Hindi rin kayo nakinig sa akin tapos sa huli, iniwan din kayo at pinagnakawan pa niya kayo. Huwag mo ako kinukumpara sa babae na yon. Magkaiba kami. Para sa akin, pareho lang kayong malandi at manggagamit. Bakit niyo po ako sinampal, Dad? Tigilan mo na kasi pagsasabi na kung ano-ano sa mama mo. Hindi ko po siya mama. At kahit kailan walang sino man ang papalit sa mami ko. Hindi ako katulad nyo na gano'n na lang kadaling kinalimutan si mami at ipinagpalit pa sa hindi lang isa, kundi dalawang babae. Galit ako sa inyo, Dad. Galit ako sa inyo. Ayoko na kayo makita. Ayoko na kayo makasama. Saan ka pupunta, Roxanne? Bumalik ka rito! Hayaan mo na siya. Matanda na yung anak mo. Huwag mo nang binibaby. Kaya lalong lumalaki ulo Pero anak ko pa rin si Roxanne. At mag-aalala lang ako lalo kung hindi ko alam kung saan siya pupunta.
Sinabi ko na matanda na si Roxanne. Siguradong hindi naman siya gagawa ng ikapapahamak niya. Kaya hayaan mo na lang muna yung anak mo. Mabuti pa, pagtitimpla na lang kita ng kape. Halika, doon tayo sa kusina. Ang akala ko, Papa Dudut, ay makikita na ni Daddy ang halaga ko bilang anak niya. Akala ko sa wakas ay kakampihan na niya ako laban sa mga mapang-abuso kong madrasta. Pero nagkamali na naman ako. Kasi kahit sa pagkakataong yon ay pinaramdam niya na hindi niya ako mahal. Kaya naman napuno na ako at sinabi ko sa kanya na galit ako sa kanya. Kita ko ang gulat at lungkot sa reaksyon ng kanyang mga mata pero wala na akong pakialam. Ang tagal kong kinimkim yung galit na yon sa loob ko dahil mahal ko siya at nirerespeto ko bilang tatay ko pero pagod na ako, Papa Dudut. Doon ako nagdesisyon na umalis sa amin sa lalong madaling panahon. Hindi ko lang sinabi sa daddy ko pero nag-apply na ako ng trabaho sa Maynila para pag natanggap ako ay makakalipat na ako. At mabuti na lang dahil pagkalipas ng 1 linggo ay nag-email sa akin ang kumpanyang in-applyan ko. Walang-wala ako ng mga panahon na yon dahil kaka-resign ko lang din sa trabaho pero desidido na akong umalis sa amin. Kaya kinausap ko ang tiyahin ko sa Maynila at nagpatuloy sa akin noon kung pwede niya akong tulungan. Hindi ako nakarinig ng kahit na ano sa kanya bukod sa pagsang-ayon niyang pamasahian ako at bigyan ng pocket money papunta sa Maynila. Noong araw ng alis ko, doon ko lang sinabi sa daddy ko ang plano ko kaya sinubukan niya pa akong pigilan pero hindi ko siya pinakinggan, Papa Dudut. Nagbingi-bingihan ako sa pagmamakaawa niya na huwag ko siyang iwanan at tuluyan ng umalis. Pagdating sa Maynila, kinatita muna ako tumuloy. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang panibago kong career bilang tagaluto sa isang hotel. Masaya ako sa ginawa ko at nakakalimutan ko rin ang problemang dinadala ko. Nagpapadala pa rin naman ako ng pera sa daddy ko dahil hindi ko naman siya matitiis. Pero hindi ko na siya kinakausap ng madalas kasi ayoko na siyang mamis. Wala na kasi akong tiwala sa kanya. Bukod doon ay hindi na rin ako papa's girl. Kaya ko nang itaguyod ang sarili ko nang hindi siya kasama. Lalo pat siya ang rason ng kauna-unahang heartbreak ko. Kahit sinong anak na babae na malapit sa tatay nila ay maiintindihan ang pinanggagalingan ko. Lumipas ang 2 taon. Nalaman kong na-aksidente si daddy sa construction site na pinapasukan niya at pinagtatrabahuhan. Nabalian siya ng buto sa binti at kinailangan na sementohin yon. Nalaman ko lang sa mga tiyuhin ko nang ibalita nila yon sa akin. Kaya nga naawa ko ng husto sa tatay ko at agad ko siyang kinontak. Doon ko rin nalaman na pagkatapos niya palang maaksidente ay iniwan na rin siya ni Marina para makipagbalikan sa tatay ng mga anak nito matapos siyang pirahan at gamitin. Kaya agad akong umuwi sa Occidental Mindoro para puntahan siya at bisitahin, Papa Dudut. Dad, kain na po kayo. Ako po nagluto niyang paborito niyong sinaing na tulingan. Talaga? Mukhang masarap na ka. Salamat. Kakain ako mamaya pero pwede ba kitang kausapin muna? Sige po, tungkol saan po? Tungkol sa mga bagay na ginawa ko sa'yo simula nung mamatay ang mami mo. Pasensya ka na talaga. Saan po? Kasi naging masamang daddy ako sa'yo. Kinalimutan kita dahil mas inuna kong intindihin ang sarili ko. Akala ko kasi tama yung mga desisyon ko nung araw. Lalo na nung nagkaroon ako ng kinakasama. Pero hindi pala. Kasi lalo lang nila ako inilayo sa'yo. Tungkol po sa bagay na yan. Sige lang. Sabihin mo lang yung mga gusto mong sabihin sa akin. Tatanggapin ko kahit na ano. Kasi alam kong malaki talaga ang kasalanan ko. Aaminin ko na malaki ang tampo ko sa inyo dahil hindi kayo nakinig sa akin nung sinabihan ko na kayo na niloloko lang kayo.
Ewan ko ba? Anak niyo ko pero hindi kayo naniwala sa akin. Tapos ngayon pareho na nila kayong iniwan kasi napakinabangan na nila kayo. Sa totoo lang, Dad, malaki po yung galit ko. Pero hindi na sa inyo kundi sa nangyari. Narealize ko kasi na kahit anong gawin ko, tatay ko pa rin kayo. At sa loob ng 2 taon na hindi tayo magkasama, natutunan ko na kayong patawarin sa mga dasal ko, Dad. Salamat anak. Malaki yung pagkukulang ko sa'yo bilang tatay mo pero nagpapasalamat ako kasi hindi ko pa rin ako tinakwil. Nagalit ka sa akin pero pinatawad mo pa rin ako. Kayo na lang po kasi ang magulang na meron ako Nawala na nga sa akin si Mami, pati ba naman kayo? Sabi nga sa akin ni Tita, hintayin ko na lang daw po yung araw na ma-realize nyo yung mga pagkakamali nyo. Hindi ko naman nakalain na sa ganitong bagay yun mangyayari. Nakakalungkot tsaka masakit. Mabuti na lang hindi pa rin kayo nawala sa akin kasi mas hindi ko po yun kakayanin, Dad. Gabi-gabi ako nagdarasal na sana hindi ako mamatay ng maaga. Kasi gusto ko pang humingi ng tawad sa'yo ng personal, anak. Pinapatawad ko na po kayo, kaya wag na po muna kayong mamamatay. Gusto ko pa pong bumawi sa inyo, Dad. Gusto ko pa po kayong makasama ng matagal. Gusto ko pa rin naman ikaw makasama ng matagal, anak. Pero nahihiya ako sa'yo Ayoko maging kargo mo ako lalo na't baldado na ako at walang silbi. Hindi totoo yan, Dad. Tsaka mas mapapanatag ako kung ako mismo mag-aalaga sa inyo. Kaya nga kung gusto nyo, sumama na lang kayo sa akin sa Maynila. Para lagi ko kayong nababantayan pag wala akong trabaho. Saan naman tayo titira? Sa tiyahin mo? Hindi na po ako nakatira kina Tita. May inuupahan na po akong maliit na apartment. Pwede po kayo magstay doon para magpagaling. Para may kasama na rin ako. Kaya lang sa lagay kong to, parang hindi ko pa kayang bumiyahe ng malayo. Saka baka manibago ako sa Maynila pagdating ko dun. Alam mo namang masanay ako rito sa Mindoro. Nanibago rin po ako pagdating ko doon. Pero nakapag-adjust naman ako, Dad. Pero kung gusto nyo, magpagaling na lang muna kayo dito. Papakiusapan ko na lang po si Tito tsaka yung pinsan ko na tingnan-tingnan kayo kapag umalis na ako. Aabutan ko na lang po sila. Tapos kapag magaling na kayo at nakapag-desisyon na, pwede na kayong lumuwas sa Maynila kasama ako. Ay, mahal ko po tong Mindoro kasi dito ako pinanganak tsaka dito ako lumaki. Dito rin nakalibing si Mami. Pero sa Maynila na po ang buhay ko. Doon ko na po gusto magsimula ng bagong buhay. Kaya sana, Dad, samahan niyo na po ako doon. Marami po akong plano at kasama na po kayo sa mga plano ko. Salamat, anak. Umasa ka na pag-iisipan ko. Pero pipilitin ko munang gumaling. Para naman hindi ka masyado mag-alala sa akin. Salamat talaga kasi umuwi ka rito sa atin. Mahal ko po kayo, Dad, at hindi ko po kayo kayang tiisin. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal. Mahal na mahal ko ang daddy ko at kahit na anong mangyari, siya pa rin ang tatay ko. At kahit na marami kaming hindi pagkakaunawaan sa nakaraan ay pilit ko yung sinasantabi para makapagsimula ng panibagong buhay. Masarap at magaan sa dibdib ang magpatawad lalo na kung magulang natin yon. Kaya naman hindi ko pinagsisihan na pinabalik ko sa buhay ko ang daddy ko, Papa Dudut. At alam ko rin na masaya si Mommy at proud siya sa akin dahil nalagpasan ko ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Hindi nagtagal ay gumaling po ang bali sa binti ni Daddy at nang sumunod na taon ay lumuwas na siya sa Maynila. Kasama ko siyang tumira sa apartment na nirerentahan ko. Sakto na may bakanting tindahan din sa unang palapag nito na pwede ring rentahan kaya naman kinausap ko ang tatay ko kung gusto niyang magtinda doon para may libangan siya. Sumang-ayon naman siya pero noong sumunod na taon pansamantala yung nahinto dahil nga po sa nagpandemic. Doon ko mas natutuhang pahalagahan ang mga sandali na kasama ko ang tatay ko dahil walang kasiguraduhan ang buhay. Mas lalo kaming naging close ni Daddy, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay kasal na ako sa husband ko at may isa na akong anak. Pero kasama namin si Daddy sa bago naming bahay. Siya nag-aalaga sa anak namin habang nasa trabaho kami ni Mister. Malaking bagay po ang tulong na yun ni Daddy sa amin dahil may naiiwan kami ng aming anak. At very thankful naman kami sa kalakasang patuloy na pinagkakaloob sa akin at sa aking tatay, Papa Dudut.
Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong istasyon and more power po Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Roxanne. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.